Hi mga kabasketball, Heprem TV ulit. Wala nang intro pasok maestro. Matapos ang grueling na first round exit na natalo sa Cleveland Cavaliers ni Donovan Mitchell, ang Orlando ay already looking to the future. Sa humigit kumulang $64 milyon na available sa free agent at isang roster na puno ng mga potensyal ng trade assets, ang Magic ay nakahanda na gumawa ng mga significant changes. Sa kabila ng kabiguan, matibay ang pundasyon ng koponan na nakasentro sa mga batang talento na sina Paolo Banchero at Franz Wagner. Ngayong off-season, ang focus ay sa pagkuha ng alinman sa isang superstar na to lead the charge o isang batikang player na maaaring magdala ng balanse at experience sa kanilang youthful lineup. Habang nahaharap ang Los Angeles Clippers sa isang nakakadismaya na maagang exit mula sa playoffs na natalo sa Dallas sa unang round, ang future ni Paul George ay naging hot topic sa mga NBA circles. Sa isang player option sa table, nahaharap si George sa isang critical decision, maaari siyang mag-opt-out upang maging isang free agent o tanggapin ang final year ng kanyang kontrata. Kung pipiliin niya ang huli, posibleng mapababa nito ang kanyang trade value na gagawin siyang attractive target para sa mga team na sabik na palakasin ang kanilang roster. Sa mga interesadong partido, ang Orlando Magic at Philadelphia 76ers ay naiulat na nangunguna. Matapos mamiss ng Atlanta Hawks ang playoffs, nilinaw ni Trae Young na naghahanap siyang manalo at maaaring handa na siya para sa change of scenery. Doon papasok ang Orlando Magic, kasalukuyang naghahanap ng isang top-notch point guard na who can really shake things up. Ang mga stats ni Trae ay umani siya ng impresibong 25.7 puntos at nanguna sa liga na may 10.8 assists kada laro sa kanyang pinakabagong season, higit sa 54 na laro. Isa siyang wizard sa bola, lalo na sa mga pick and roll play, na magiging pamatay sa young big man ng Orlando, si Paolo Banchero. Mukhang may mahirap na pagpipilian ng Atlanta Hawks ngayong off-season, manatili kay Trae Young or manatili kay DeJounte Murray. Sa alinmang paraan, maaaring makinabang ang Orlando mula sa pagpasok kay Murray kung magiging available siya. Si DeJounte ay nag-on fire mula nang makapasok sa Hawks 2 seasons ago, hindi lamang sa kanyang pagpasa kundi pati na rin sa upong his scoring game, at isa pa rin siyang sharp defender sa perimeter, isang bagay na tiyak na magagamit ng Magic. Time out muna mga kabasketball, kung nagustuhan niyo ang video na ito, please mag-like at mag-subscribe po. Tapos na? Sige, tara tuloy na po tayo. Matapos ang isang season na nakitang hindi nakuha ng Golden State ang playoffs, at posting ni Klay Thompson ang kanyang lowest number sa halos isang dekada, maaaring oras na para sa pagbabago ng eksena. Enter the Orlando Magic, na talagang maaaring gumamit ng isang guy like Klay, upang to open up the floor. Sa Orlando, makakahanap si Klay ng mas pangunahing tungkulin, at posibleng isang mas magandang kontrata kaysa sa kung ano ang maaaring handang i-offer sa kanya ng Warriors ngayon bilang isang free agent. Ang Orlando Magic ay naghahanap ng ilang serious muscle at center upang ipares kay Paolo Banchero, at si Nic Claxton ay maaaring maging tamang-tama. Ang isang kandidato para sa Defensive Player of the Year, si Claxton ay may be on the market at alinman sa isang free agent na pumirma or isang sign and trade sa Nets ay maaaring mapunta siya sa Orlando. Bagamat hindi siya kilala sa stretching the floor, ang kanyang inside na depensa ay maaaring ganap na baguhin ang laro ng Magic. Ang pagbabalik kay Nikola Vucevic sa Orlando ay maaaring isang nostalgic na move na may maraming strategic perks. Hindi tulad ni Nic Claxton, si Vucevic ay offers a mix of strong rebounding skills sa pag-rebound at ang kakayahang space ang floor na maaaring talagang mag-open things up para kay Paolo Banchero inside. Pagkatapos ng isang nakakadismaya na first round exit sa Lakers at isang partikular na mahirap na serye laban sa Nuggets, maaaring naghahanap si D'Angelo Russell ng panibagong simula at ang Orlando ay maaaring ang tamang lugar. Ang kanyang regular na season ay medyo solid, at kung mag-opt-out siya sa kanyang $18 million player option, maaari siyang makakuha ng mas malaking deal sa Magic.